Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Para sa isang broiler raiser, nagsisimula ang magandang grow sa masusing pagpili ng sisiw. At kasunod nito ay ang magandang brooding. Ayon sa pag-aaral ng breeder companies, mahigit 50% ng tagumpay na pag-aalaga ay nakasalalay sa klase ng pag-aalagang iginawad sa first 10 days ng buhay ng manok. Kasama natin ngayong umaga isang certified Sari Manok Poultry Farm owner, si Ma'am Bienvenida Bautista. Mahigit na po siyang 10 years sa ganitong klaseng kabuhayan. Matuto po tayo mula sa ibabahagi niyang good management practices. Good morning ho, Kanida. Magandang umaga, Doktora. Pag-usapan po natin ng sisiw, ano po ba yung mga pamantayan ninyo sa pagpili ng quality chicks? Ang pamantayan ng pagpili ng sisiw ay masigla ang sisiw. Hindi nagluluha ang mata. Timbang 35 to 45 grams. Fluffy ang balahibo, hindi basa. Walang abnormalities katulad ng ampaituyot, mga pilay. Ang pusod niya malinis, walang napapasukan na infeksyon. Pag hindi tuyot, ang kanyang paa, yun ang magandang bulas ng sisiw. At ang huli ay bakunado. Para doon, hindi mapapasukan ng Newcastle disease ngayon katulad ng sipon. Sa brooding ho, nalaman ko na halos dito na po pala kayo natutulog. At dito sa area to, kayo po ay tinaguri ang brooding expert dahil ang ilang racers ay sa inyo na po nagpapaalaga during the brooding stage. Ano po ba yung mga binabantayan ninyong mga aspeto o bagay-bagay during the 10 days period? Kailangan ang unang-una mong gawain o bantayan pag ikaw ay nagbo-brooding ay ang tabing, taas at baba. At unang-una ang temperature ng init ng loob ng brooding section. Kailangan 32 to 35 Celsius ang init ng loob ng poultry. Kailangan iwasan nating magkakumpul-kumpulan ang sisiw para maiwasan nila ang pagkapilay. At pag nagkumpul-kumpulan ng sisiw, yon ay kulang sa temperatura. Kailangan dagdagan pa natin ang init o heater ng poultry sa pagbo-brooding. Kailangan check natin ang kanilang mga sapin. Obligado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi ay dagdagan natin ng ipa para hindi ang mga sisiw ay lamigin. Naayos ang heater, ayos ang temperatura para noon maging masigla ang sisiw. Kanida, ano pong mensaheng gusto nyong iwan sa ating mga kasarimanukan? Kailangan bantay sarado ka. Iwasang masipon ng sisiw mula maliit hanggang paglaki. Basta tutukan lang, 30 to 32 days, sigurado na ang kita. Salamat ho, Kanida. Salamat din, Doktora. First 10 days ng buhay ng broiler. Tutukan lamang natin yan at malaki ang posibilidad ng successful growth. Doc Pe po para sa Kapihan at Sari Manukan, Agri-TV, Hayop ang Galing. Ito naman ang ilang mahalagang biosecurity tips upang maiwasan ang pagkakasakit simula sisiw hanggang harvest. Pagkabakante ng poultry house, tiyaking natanggal lahat ng dumi mula kisame hanggang sahig at silong ng bahay. Gumamit ng Major D, isang 3-in-1 disinfectant, detergent at degreaser upang linisin ang bawat sulok ng poultry house at lahat ng mga kagamitan. Makatutulong kung mag-disinfect muli ng poultry house bago dumating ang mga sisiw. Gumamit ng broad-spectrum disinfectant gaya ng Microban na effective sa laganap na virus gaya ng Newcastle disease. Mahalaga na magkaroon ng sapat na downtime o pahinga ng poultry building simula nang ito'y malinisan hanggang sa ito'y kargahan muli ng mga manok. Ang rekomendasyon ay hindi dapat bababa sa 2 weeks. Mahalaga na bigyan panahon na matuyo ang loob ng poultry house at mga kagamitan. Malaking bagay na may footwear disinfection point para sa mga taong pumapasok ng poultry house at vehicle disinfection point para sa mga sasakyang pumapasok ng farm. Gawing regular ang aerial disinfection sa kapaligiran. Gamit ang disinfectant na safe sa mga manok, ang Major D. Gawing regular ang pag-spray sa loob ng poultry house upang iwas sakit ang mga manok.
Kapian at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Layer Feeds. Dagdag itlog, dagdag kita.